mahakbang ng gobyerno. Eh, May kailangan nakukulangan natin. kay Pangulo. Kailangan talagang meron tayong maramdaman, mas may Kulang konkretong daw, sabi ni VP hakbang. Sara Duterte. Alamin na natin sa ilang eksperto. Yes, nasa linya na po natin si Mr. Sonny Africa, ang Executive Director ng Ibon Foundation. Magandang umaga po sa inyo. Si Connie po ito kasama si Igan. Good morning, Sir Sunny. Sir? Ay, magandang umaga, Ma'am Connie, sa Ikan. Ano po? Ayan. Ano ba ang tingin Hello? ninyo dun sa mga... Yes, sir. Malino ba? Sorry. Yes, opo. Yes. Malinaw naman po. O, usapin po ng mga hakbang na maaring gawin ng gobyerno. Ano yung mga nabanggit po ninyo doon sa mga panukala? May mga nakukulangan din, di ba, dito sa mga nararamdaman nung nating krisis na nga ito di ba, sa ating pong pagtaas ng presyo ng fuel. Well, sa amin, yung medyo nakakalungkot sa laki ng problema, parang kung yung pagbabatayin lang natin yung anunsyo ni Pangulo Marcos kahapon, kaunti lang talagang gusto na tulungan, napakaunting tulong ay ibibigay at panandalian lamang. So para sa amin, ang pinakamalagang tanong dito ay, sinisiroso ba ng pamahalaan na gusto na tulungan yung mahirap? Sinisiroso ba nila na gusto na pigilan ang paglala ng kahirapan sa bansa? Kasi kung pagbabatayin yung sobrang kaunting in-announce siya kahapon, mukhang hindi siya seryoso At sa amin, medyo unfair. Kasi hindi to parang kalamidad, hindi tayo sigurado kung ano yung bigwas. Alam natin, napakongkreto, napakalinaw yung siguradong bigwas sa atin. Sa aming inisyal na pagtatansya, hindi bababa sa 2 hanggang 3 milyong pamilyang Pilipino ang madadagdag sa kahirapan sa loob ng 3 buwan. So, sa ganong klaseng benchmark, sobrang kulang talaga yung hakbangin ng pamahalaan. So paano? Paano? Ano ho ang 3 inyong million in 3 recommendation? months. Sir Sunny? So sa amin, walang choice Yes po, hello. Go Sa amin ahead. walang choice Nandiyan na yung problema. Ang talagang kagyat, pinakamabilis na solusyon na makapagbigay ng ginhawa. Siyempre, malaki ang subsidy sa mga transport groups, malaki ang subsidy sa mga magsasaka mga isda para hindi magmalang presyo ng pagkain, at malaki ang subsidy sa mga pamilya na sa ngayon nasa bingit na talaga ng grabing paghihirap sa madarating na buwan. At kung sasabihin nila, walang pondo, kulang ang pondo, alam nyo, hindi katanggap-tanggap yun kasi kung usapin ng yaman sa bansa. Nakita natin yung mga balita Yung korupsyon. Oo, grabe. Hindi nga natin alam kung ano ba yung nangyari dun sa mga may nakumpis na ba actually dun sa mga nakakasuhan. Konti kasi kinakasuhan. Pero kami, matagal namin punto talaga, hindi makatwira na may naipon na sobrang daming yaman sa ilang Pilipino, ilang Naku, nawawala-wala. Oo. na hindi binibisa. Oo. Hello? Yes po. Yes, sir. Medyo nawawala lang kayo. Namin yung proposal. Na? Ay, sorry po. Proposal na? Yeah, okay na po. Sorry. Opo. Yung buwis sa bilyonaryo, napakalit na buwis ang proposal namin. 1% sa yaman may 1 bilyon, 2% sa yaman may 2 bilyon, 3% sa yaman lagpas 3 bilyon. Pwede makalikom sa 3,000 bilyonaryo ng Pilipinas. 0.003% ng populasyon, pwede makalikom ng 500 bilyong piso minimum kada taon. So para sa amin, dapat pag-isipan ng gobyerno, sino ba talaga yung may kakayanan na magbayad ng dagdag na buwis? At sino hirap na sa VAT, excise at iba pa? So para sa amin, sobrang no-brainer. Yung mahirap at middle class, dinadagdagan ang buwis sa nakarang mga dekada. Pwede ba nakapansin-pansin, binabawasan ng buwis sa mayayaman at malaking kumpanya na nakarang 2 administrasyon, tapos pinoprotektahan, hindi at all pinag-uusapan yung napakaliit na buwis sa yaman ng mga bilyonaryo. So sa amin, hindi pwedeng excuse na walang rekurso ng gobyerno. Kung gusto niya, maraming paraan. Kung ayaw, bakit dahil yung mga bilyonaryo may partido sa Kongreso? Oo nga. Teka, ilang bilyonaryo itong pinag-uusapan natin? 3,000 po. Sa aming estimate, may 3,000 bilyonaryo out of 115 million population. May pinagsamang yaman ng 8.2 trillion pesos. Wow. Oo. Teka, may katwiran ba na umaaray na rin yung middle class Sir Sunny Ay, oo. Di ba? Puro Nararamdaman laylayan na rin tayo. natin. Puro laylayan. Teka muna, yung middle class, paano? Nahahatak na rin di ba? Pababa. Actually, exactly malagi yung punto na yun Papansin nyo,
bawat krisis, ang palaging target ng gobyerno, yung pinakamahirap. Ang pinagmumulan kasi noon ay wala tayong pondo. Pero yun nga yung point kung mag-buwis kayo na mas tama, ibang sabihin pa yung kolekte ng tama kasi yung mga bilyonaryo, maraming yan para makapag-iwas sa magbayad ng tamang buwis. Kung gusto ng gobyerno palawakin yung natutulungan, hindi lang sa pinakamahirap na sa laylayan, pero pati yung middle class, ang punto dyan, kailangan may pondo siya. At yun sa amin, hindi namin maintindihan bakit halimbawa, ito lang, sobrang recent example. Noong isang araw, inanunsyo yung 15 pinakamayamang Pilipino, may pinagsamang yaman, 15 tao lang to ha, may 2.6 trillion pesos. So kung patawan sila ng billionaire wealth tax, 15 Pilipino to, pwede sila mag-contribute ng 155 billion pesos kaagad. Yung matitirang pera nila, na yaman nila, na 2.4 trillion, katumbas ng yaman ng mahigit 15 milyong pamilyang Pilipino. So sa amin, logical lang na para hindi nagkakasya dun sa itatarget yung pinakamahirap, kung gusto ng gobyerno mabigyan ng tulong, hindi na sa mahirap, pati sa middle class, halimbawa, gusto niya mga bilyonaryo. At yung pagbabawas ng VAT excise tax, malaki pakinaba actually ng middle class kung bawasan yung VAT excise tax sa pangkalahatan. Pero kahit na sa pagyat lamang, yung VAT excise tax sa produktong petrolyo, actually, malaking pakinabang ng middle class dyan. Kasi actually, mas malaking consumer ng oil products ang middle class kaysa sa mahirap Sino magtatakda na kuhanan ng dagdag na buwis sa mga bilyonaryo? Batas ba yan? May 2 kongreso na may na-file na batas for a billionaire wealth tax. May hinahanda kami ngayon, kasama ilang mga progresibong grupo sa Makabayan, ng mas refined na billionaire wealth tax. Hindi siya pinapansin. 2 kongreso na yan. Naka-file na siya. Sa kongreso na naman. Halos lahat sila doon bilyonaryo Paano natin naasahan yan? Mga bilyonaryo, ang mga bilyonaryo ay aminado namang na political donor din ng mga congressman at senador. Yun nga, saan ba papasok partner kaya? Yung sinasabi mo na parang, di ba ang nagpapatakbo daw sa mga third world countries tulad ng Pilipinas ay yung mga oligarko, yung mga talagang mayayaman. Well, sa amin kaya pinakamalaga ngayon na pag-usapan natin kasi masyado tayo nasanay na-normalize yung poder ng oligarkiya. Na-normalize yung hawak ng iilan sa Kongreso. Na-normalize na ang papasalamang batas ay yung pabor sa kanila o sinasang-ayunan nila. Pero sinasabi democratic tayo, di ba? Hindi ba malaking taliwas sa demokrasya na may iilang oligarkiya, iilang bilyonaryo na yung boses nila mas mahalaga kaysa boses na nakararami. So yung sinasabi na democracy, may boto tayong lahat, hindi yung totoo Yung boto ng 3,000 bilyonaryo, di hamak, mas makapangyarihan yan kaysa dun sa mas marami. At ang question, tatanggapin ba natin? Dapat nga manawagan tayo doon sa mga congressman na marginalized sector. Di ba? Tayong marginalized sector kulang sa mga tulong, kulang sa batas. Wala akong naririnig mula sa mga congressman na galing sa umano'y marginalized sector na may kontribusyon o ambag dito, Mr. Africa. Well, sa amin kaya panghawakan namin yung ilan na nakakusap ng ibon. Inikot naman namin yung proposal for a billionaire wealth tax Ang kagad lang na sumuporta yung mga grupo doon sa Makabayan. So sa amin, hindi naman zero. Pero kung titingnan talaga natin, tama si Sir Egan mayor na dyan, mayaman talaga. Pero even yung official na umaamin na bilyonaryo parang dun sa at least in-announce na statement of assets and liabilities, parang umaamin na bilyonaryo, parang 5 lang yata o 6 So theoretically, meron ka dapat 22 senator papayag. Theoretically, may over 300 representatives ka na hindi naman personally tatamaan. Ibang usapin, ano yung partido nila? Kasi alam naman natin, 3 pinaka-stable na partido sa bansa, bilyonaryo nagpapatakbo sa NUP, NPC, Tsaka yung ilang congressman ng marginalized sector, bilyonaryo, mga dating kontratista. Hindi sila parte, hindi dapat sila nagre-representa. Dating kontraktor Oo. Si dating Rep Saldico, di ba? Oo nga. Hindi ba ito issue ng moral issue ba ito? Kasi syempre kapag pakapala na lang. Kasi parang ang nangyayari ngayon, sabi nga 'di ba, yung mga oligarchs ang may mga kakonsyaba sa mga mambabata, sila ay nagdidikta kung ano yung mga gusto nilang makakapagbenepisyo lamang sa kanila. Pero at the end of the day,
papaano, iikot-ikot lang tayong lahat, di ba, sa kakapapirma. Pero kung wala naman talagang moral values na natitira or moral compass yung iba sa ating mga nakaupo dyan, wala yata tayong mahihinat dito talaga na maganda. Okay. Well, para sa amin, dapat multiple approaches. Ang pinakamahalaga, pinag-uusapan ng publiko para ma-reason natin na hindi natin natanggap na wala magagawa doon. Kasi kung doon lang talo tayo sa laban naisipin na wala magagawa. Pero may next wave naman doon. Ano pa? Hindi naman lahat ng mga representatives halimbawa sa Congress ay bahagi ng NUP, NP, or NPC. Okay. Meron about 220 representatives. Theoretically, dapat independent doon sa tatlong Partido. billionaire parties na yan. Theoretically. Oo. Sa Senate, well, may 14 naman na hindi miyembro ng NUP, NP, NPC. So theoretically, dapat nakakusap yung mga yan. Pero even yung mga nasa partido na yan, at sabihin na natin yung mga bilyonaryo, sinasabi naman nila na nation builders sila, di ba? So siguro pwede isipin na usapin din sila ng mga medyo may influensya. Ang usapin ng nation building, pagbabalik din doon sa ekonomiya na nagpayaman sa iyo. So sabi, may multiple approach natin. Pinakamalaga yung ingin natin mula sa labas. Ikalawa, may mga ilan naman na pwede makausap within, kausapin natin. Pero target din natin yung mga bilyonaryo. Parang sinusuko naman yung drama nyo ng nation builders kayo. Anong gagawin nyo sa 8.2 trillion pesos? Ilang henerasyon ng mga ilang henerasyon yung ilang masasagot ng ganong klaseng halaga. Yung ilang politikong bilyonaryo na korap, mukhang hinayang na maglabas ng pera galing naman sa nakaw. Hindi na uso ang moderate your greed talagang, di ba? Wala nang ganon. Oo. Well, kaya sa amin sobrang halaga yung ingay at actually mahalaga din yung anti-corruption na campaign last year kasi tuloy-tuloy naman yung pork barrel ngayon So isa pa naisip namin, actually, even sa mga kongresista ngayon, ipakita nila, kumbaga magkaroon ng, kung wala pa sila moral compass, kung panahon, ibunot nila yung bulsa nila, ilabas sa kanilang moral compass, voluntarily, kung may mga kongresista magsabi, ikakat namin by 20% ang hard infrastructure projects namin. Alam na natin, ba't ng pork value mo yan? Sabihin nila, babawasan namin ng 20% ang hard infrastructure projects namin, i-divert ito dun sa ayuda na kinakailangan ng milyong-milyong pamilyang Pilipino. That sends a signal din. So, sa amin, hindi naman isang bagsak, kumbinsin talaga yung Kongreso na ipatupad yung billionaire wealth tax. Pero minsan tama kayo, Ma'am Connie, you have to start asserting the moral high ground. At magagawa mo lamang yan sa personal na kilos. Okay. Ayan. Pagdasal na lang natin, sana makabili sila ng moral compass. Sa dami. Hindi, actually, nakita nga akong meme na sana tumama sa kanila yung missile. Okay. Sunny. Thank you po Sir sa Sunny, inyo. ingat ka. Sir Sunny. Thank you po. Ingat, salamat. Salamat. Hinihilingan, walang pinoproblema.